Mike Laris! Yes. Hello. Yan. Yes. Pati magbubukas ng mic, kailangan mo i-asep ang Yes, tao. Prof. Oy, grabe Pahilo kay Fiel. Oo nga, estudyante mo daw sa Estudyante PUP. ko raw sa PUP. Oo. Pag-greet daw sila nung asawa niya si Joey, tsaka si John Mark, si Nakakatanda, no? Anim, Lian, Vivian, and Dante. Yung mga dating estudyante ko, nagsipag-asawa na. Oh. Di ba? Yeah. Oo. Hello po sa mga naging estudyante ko. Atin natin na lang yun, naman kulit. Huwag nyo nang napangalandakan pa. Hindi kasi Kara, na nagtuturo ako, bihira magpa-exam. Bihira magpa-exam. Bakit? Ano lang ako, more on recitation. Naging estudyante kasi ako eh. Oo. Takot akong nagpa-exam ako, magkukopyahan lang kayo. Oo. Eh alam, may nahuli kasi ako. Na nagkopyahan. Hindi, ganito. Nagpasulat ako ng essay. Totoo to ha. Oo. Tapos, yung lahat ng sinulat nilang essay, pinabasa ko sa kanila sa classroom. It just so happened that two of my students, pareho pangalan ng pagkakaiba. Ah, talaga? So I asked, nagkopyahan ba kayo or did you print it out from the internet? Siyempre sasabihin They hindi. denied both. Ano pa? Wala nga naman. Hindi mo kay kambal. So, nagalit ako na kami. You could have said sorry. Instead of, di ba, justifying. denying. Di ba? But anyways, I had fun. Hello po sa mga professor ko dati at sa mga naging estudyante. Kamaligayang pakikinig po. Happy Teacher's Day belated. Oo nga. Parang namang ano to. Para sabong naman dating pagkakagusto. Bakit? Pwede mo lang naman ibigay. Ay nako. Uy, pwede ba ako mag-invite? Sige. Babati lang muna ako bago tumuloy. Batiin ko lang si Sir Odi Dicena, nakaantabay siya ngayon. Yan. Hello po Sir Odi Dicena. At bukas mga kaibigan, ako po ay nasa Paddy's Point South Station. Tomorrow, mga kaibigan, Paddy's Point South Station. Tapos on Sunday, Paddy's Point, The Pad, MOA. The Pad by Paddy's Point sa MOA. So, Saturday, Paddy's Point South Station. On Sunday, dyan po ako magpe-perform sa The Pad sa MOA. Katuwa, no? Yung mga ganyan akong gig, no? Social lang madating. Ikaw na. Ikaw lang, eh. Ayaw mo na kasi mag-lounge singer, eh. Kinakanta ko ba yung kanta ni Michael Bublé dati? Oo. Sunday. Oo. Di ba yan yung mga ultimate lounge eh? The lady wants to know. The lady wants to know. Di ba? Gusto ko yan. Tsaka yung mga... Ano pa yung mga pang-lounge na upa. Anong title yan? Mashkenada. Talaga? Ano ibig sabihin nun? Ewan. Basta kinakanta ko lang. Talaga? Mga ganun. Tagalog? Ano yung mga lounge na Tagalog? Wala hindi ako makanta ng Tagalog. May nagtanong sa akin, ano ba pagkakaiba ng lounge, di ba, sa mellow rock? Actually, pag sinabing lounge, it's not the song itself. Di ba? It's the place where you play the song. Oo. It's the ambience Ambience, tama. itself. Ako nga, tagal ko ng DJ, hindi ko alam yung mga categories kung maayos, kung saan ba pupunta yung R&B na kanta, saan ba yung rock song, mellow rock, di ba? Oo. Pag sa lounge, mga standard, jazz, ganun. Ano mga jazz ang alam mo? Ha? Jazz ones? Lapit ka. Ha? Lapit ka. Nabusit ako sa joke. Dali, lapit ka. Pero naman, oh. May caller tayo, hoy. Okay. Si Aris. Ayan. Hello, Aris. Hello po, good evening po. Aris pangalan mo? Opo. Akala ko kanina lalaki. Kasi Ay, hindi Aris. po. Girl pala. Opo. Ano zodiac sign mo? Wow. Libra po. Alay ka din dito. Supukin kita. Hindi. Kasi malay mo naman, kasi minsan pinapangalan sa Talaga? Marami akong kilalang Aris kasi Aris sila. Yung zodiac sign nila. Bakit yung nag-joke ako? Hindi yung joke, huy. Okay, fine. Dahil nakakita ka na ng atin ng drawing na Aris. Opo. Malaking Aris, gano'n. Ang bastos. Sino sa atin ang basos, Kara? Bakit? Zodiac sign. Anong masama sinabi ko? Ha? Wala. Ba't mo sabi? Ay, Bakit? Naku ka talaga. Kara ka rin yung asa. Masama ba tumawa?
Aris! Po. Sige, magli-lipstick lang ako mag-usap ni Kara. Ha? Hello. Hello po. Hi, Aris. Kumusta ka? Not feeling well po. Oh, bakit? May problema po. Ang kala ko may butsipon. Ah. Sige. 2 in 1, 2 Push mo yan. Patuloy mo na. Sige na, no problem. Kwento mo na kay Kara. Hello po. Tagasan ka, Aris? Sa ano po, Montalban Rizal po. Alam mo ang basos ng pagkakasabi mo. Bakit? Tigasan ka, Aris. Alam mo, bastos mo din. Ikaw eh. Ikaw na nagbibigay ng kulay. Tigasaan. 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 Tigasaan? Yan. Oh. Ba yan? Ilitin mo, tigasan. Tigasaan. Yes. Parang ka ano? Sige, tagasaan ka, ha? Sa Montalban po, Rizal. Malapit ka ba sa Pantok? Saan po? Pantok? Bundok po? Sa may Pantok? Hindi ko po alam yung Pantok eh. Baka hindi ka naabot doon. Opo. Montalban. Opo. Sige. Anong ginagawa sa buhay ni Aris? Sa anong po, sa ngayon po sa bahay lang. Sige, kwento ka na. Okay, okay na po. Bali po, matagal ko na po itong problema simula po nung nagkasama kami. Bali, 3 taon na po mahigit. Yung kinakasama ko po ngayon, pati po yung may anak po kasi ko sa una. Bali po, lalaki po yung anak ko sa una na 14 years old na po yung anak ko, bali binata na po siya ngayon. Hindi po kasi sila magkasundo simula po nung una pa kami nagsasama. Mula po nung una, okay naman po siya. Yung bago pala kami nagsasama, okay naman sila. Kaya lang po habang tumatagal, na napapansin ko na nag-iiba yung ugali nung kinakasama ko, na lumalabas na po, in short po yung kademonyohan niya Yan. sa pakikisama niya po bilang partner ko, wala naman po ako masasabi sa kanya kasi nagagawa naman po niya yung part niya. Ang problema ko lang po kasi, ang hirap po kasi dahil pag anak na po yung pinag-usapan. May anak ba kayo niyan? Sa ngayon po, magkakaanak pa lang, bali buntis po kasi ko ng 3 months. Delayed ka pala. Okay. Gano'ng katagal ka mag-asawa niyo? Bali hindi po kami kasal, Pero gano'ng katagal na yung pagkasama niyo? 3 taon na po. 3 years na. Ayun po, hindi po sila magkasundo parehas pa po sila. Hindi ko po maintindihan na alam ko po minsan nagsiselo sila pareho sa isa't isa. Kaya lang po, para naman po sa akin, dapat po sino yung mas may isip, siya po yung umunawa. Kaya lang nasasaktan lang ako kasi habang tumatagal, nasasaktan na rin niya yung anak ko. Tapos yun, na ako yung naiipit kasi gusto ko masaya lang kami na parehas wala akong magiging problema. Lahat naman gusto maging masaya lang. Opo, kaya lang ko, parang hindi po ganun kasi yung nangyayari. Wait lang po, let's talk about the yung details, diba? Yung what's given. Alright. Gaano katagal ka ng single nung maging kayo? Mga 5 years po, ganun. Okay. Kamusta naman ang relasyon ng una mong anak sa tatay niya? Kasi bata pa po ako noon eh. Yung tunay po niyang tatay, okay naman po kami, kaya lang talagang hindi kami. Ang tinatanong ko, yung kamusta yung relasyon ng panganay mo, yung 14 na taong gulang mong anak doon sa tatay niya? Okay naman po kasi that time baby pa rin Hindi, naman. ang tinatanong ko yung ngayon, kamusta yung relasyon? Yung ngayon po? Yung kamusta yung relasyon ng... Hindi po nagpapakita yung tunay niyang tatay sa kanya. Sige. Alright. Kasi kaya nabanggit niya kanina, umpisa, okay naman itong anak mo at stepfather niya. Tama? Opo. So, ibig sabihin, may pinag-awayan. May nangyari. May pinag-umpisahan to. Tama ba? Hindi ko po alam kung merong pinag-umpisa. Hindi kasi kung nung umpisa, okay sila, hindi po pwedeng one morning gumising sila at magkaaway na sila. Oo. May yun. May nangyari kung bakit nagkaganon.
Ano kaya ang dahilan? Tingin ko lang po, para lang po sa akin siguro po selos or dahil po siya, may anak po siya na hindi rin niya rin nakakasama. Hindi ko magets, ha? Kasi ate, madaling, alam mo, if we listen to your complaints, ate, your concerns, na Papa Jack, Kara, ano kasi, lagi sila magkaaway, nagsiselos. Diba? Yan na yung after effect ng kung ano man. Kung baka resulta na lang yan ng komosyon. Pero ano ang pinag-umpisahan nito? Saan galing yung galit nila sa bawat isa? Ano nag-trigger? Yun po, yung isabi po ng partner ko, kaya nagagalit daw po siya kasi ayoko daw ipadisiplina sa kanya yung anak ko. Bakit naman po kasi hindi pwede? Hindi, pwede naman po. Kaya lang po nakikita ko po sa kanya na hindi po disiplina yung gusto niyang mangyari. Kasi umaga pa lang po, kahit wala pong ginagawa sa kanya, minumura niya. Tapos bawal sumabay kumain. Bakit ang bawal sumabay kumain? Lagi gusto niya sa kusina lang kakain yung anak ko. Bakit naman? Bakit? Baka, teka lang ha. Baka naman, teka lang ha. Baka naman sinabi niyang bawal kasabay kasi magkaaway na sila. I don't think ever since the world began. Kasi kung nag-umpisa kayong ganyan, ate, malamang hiniwalay mo yung lalaking yan. Kung umpisa pa lang yan ang Hindi tuloy sa tanggap yung anak mo, oo. Kung, di ba? Opo. Siyempre, anak yun eh. Yan na lang ay nung magkagalit na sila, tama? Opo, bali yun na po yung nangyari kasi nung pinakasamaan ko po kasi siya, bali hindi ko po sinama yung anak ko, iniwan ko po sa nanay ko. Okay. Kaso nung namatay yung nanay ko, Kailan, ganyan lang. gaano katagal na sila magkasama sa iisang bubong? Mga na po, mga 2 taon na Mga po, 2 Michael. taon. Opo. Alright, may question ako sa'yo and I want you to be honest. Alam ko nanay ka. Ang nanay kasi likas ng konsentidor. Tabi-tabi po mga kaibigan. Yes. It's not something bad. Diba? But that's, diba? Embedded yan sa pagkatao. Pag nanay ka, Malambot talaga ang... you're designed na take the side of your anak. Nanay ka eh. Generally, ganyan yan. Matanong ko lang ate, may pagkakataon bang sinagot ng anak mo yung stepfather niya at kinampihan mo yung anak mo? Nang pabalang. Meron po. Yan yun ate. At kinampihan mo yung anak mo sa harap ng stepfather. Meron po. Yan. Ate, ikaw yung catalyst dito. Ikaw yung catalyst. Because normally, mga kaibigan, put 2 guys together, ano pa mang edad niya, magkakasundo yan. Lalaki, konti issue namin sa buhay. Maglagay ka ng babae sa circle na yan, magkakagulo yan. Pag hindi marunong yung babae tumimbang. Nabubuisit na naman kayo sa akin, no? Kami na naman may kasalanan. Totoo nga mga kaibigan, ano? So, maliwanag ate kasi you have to remember, yung Aris, Po. you have to remember ate, na nung naging asawa mo ito, sorry asawa mo naman talaga yan, regardless kung kasal kayo hindi, gusto ko ituring mong asawa. Naging asawa mo yan, nagsama kayo niyan, dapat maliwanag ang orientation ng anak mo, tatay ang turing niya dyan. Dapat niya sagutin ng pabalang yan. At kung nasagot niya ng pabalang yan dahil hindi pa innate sa kanya na ang turing niya tatay at kinampihan mo yung anak mo sa harap ng tatay, napahiya yung asawa. Oo. Dinidisiplina niya eh. Iisipin niya parang tinanggalan mo naman ako ng karapatan. Ang pagiging tao. Opo. Yun naman, alam ko, naisip ko naman po yun, kaya lang ko talagang sa sobrang gulo ng isip ko, na ayoko talaga silang mawala naman pareho. Siyempre, hindi ko naman pwedeng pagpalit yung anak ko para lang sa kanya, kahit ano pang mangyari. Meron naman, ilan taon niya mo? 14, di ba? Opo. Hindi mo na ba kayang kausapin yung anak mo, magsuwala sa stepfather niya? Huwag natin kasahan kasi na yung magulang ang lalapit sa anak. Regardless of anything, mga kaibigan. Unless it's a crime, di ba? O, may dinukutan na mata, ibang usapan yan. Kaya lang kasi ate, hindi mo ba kaya bilang nanay na kausapan yung anak mo? Anak, di ba? Asawa ko na to, ituring mong tatay, di ba? You seek guidance from him. Kasi May power na siya ngayon. sa pamilyang ito, siya yung head of the family. Huwag mo sagutin yan dahil tatay dapat ang turing mo dyan. Sinabihan ko naman po siya, maraming beses na kinausap ko na po siya. Kaya lang, nung sinabi ko na po yun sa kanya, ikinig naman po siya. Kaya lang, may time po talaga na pag yung bata na yung lumalapit sa kanya, siya naman tong umiiwas. May galit pa. Ganun po. Siya naman, Magagamot din yan natin. Importante masabihan mo yung anak mo. Na magpakumbaba. Magpakumbaba. Tama.
Okay po. Kaya lang po ngayon, nag-iisip po kasi ko kung tuluyan ko na lang talaga siyang iwanan kasi napapagod na nga ako dahil ganyan yung sitwasyon. Kaya lang hindi ko alam kung tama dahil sa ngayon, Buntis kailangan ka, ko di pa ba? siya. Opo. Ate, wag ka makisama sa isang tao dahil kailangan mo. It's a waste of life. Di ba? Opo. Just because it's expected and needed, di ba? Don't be with someone. Alright, ganito na ate. I don't know, Cara, if you will agree. Sa kwentong ito ate, hindi hiwalay ang solusyon. Because honestly, Aris, Po. pag nagka-jowa ka ng iba at hindi mo tinuruan ng mabuting asal yung anak mo, mauulit yan. Kahit sino pa maging jowa mo ulit. Opo. Babastusin ulit ng anak mo yan. Paulit-ulit. I-train mo yung anak mo kung paano magpakumbaba at pag na-train mo siya na gano'n, mas magiging maayos yung sitwasyon. Kasi pag mapagpakumbaba yung anak mo, di ba, mas magiging maayos yung usapan nila. Kahit sabihin na matigas yung asawa mo, at first lang naman yun, lalambot at lalambot din yun. Opo. Okay. Salamat po. Tsaka ikaw talaga yung magiging bridge sa kanilang dalawa, walang iba. Ikaw lang talaga yung makakapagpaayos sa kanilang dalawa. Feeling ko talaga, Cara, merong pinag-umbisihan. Nangunsing tika. Kumbaga, para doon sa lalaki, mali ang ginagawa ng anak mo, kinampihan mo at napahiya siya. Magagalit talaga yun natin. Kasi, kaya ganito ka namin kausapin, huwag mong kaliligtaan na nabanggit mo sa amin, Aris, okay naman po yung asawa ko. Ibig sabihin, hindi siya masamang tao. Pero may ginagalit siya. At hindi mo nakikita yung posisyon niya. Baka masyado lang naging emotional si ate siguro nung time na napagalitan sa harapan niya yung anak niya. Siyempre, yung puso niya, di ba? Siyempre, anak yun eh. Ganito, payo sa lahat ng mga single parents. Magjojowa kayo, di ba? Hayaan yung mahalin muna ng jojowain nyo kung ano man ang bagahe nyo sa buhay. True. Di ba? And likewise, yung mga kasamang pamilya mo dapat mahalin din nila yung jojowain mo. Love me, love my dog. Kasama na yun dapat. Package din Package yan. yun. Package na yun dapat. Ba't ka umiiyak? Hindi iwalay ang solusyon dyan, huy. Buntis ka, 3 months yan. Ganun pa na pagbuntis pa naman masyado emotional. Lalo na pag, Nung buntis ako, ganyan ako. first month hanggang 3 months. Grabe Yan yung talaga. Hindi ko lang emotions. po kasi alam yung gagawin ko kasi umaga pa ako nag-iisip ng ng kung anong gagawin ko. Ayoko kasi nung parang paulit-ulit na lang yung sakit na nangyayari. Sometimes, okay tayo. It's okay, di ba, to deal with the problem. But do not focus your energy into it. Focus it to the solution. Opo. Di ba? Thank you po. Walking away, Cara, ito, I live by this rules. Walking away is never the solution. Di ba? If you try to not being the picture, you are not being part of the solution. Therefore, you will not be part of the progress. May iiwanan ka. Sa mga taong nag-walk away, itong traveling bag. Yeah! So, wag mong isama sa option yan. Mahal ba yung tatay na magiging anak mo? Opo. Okay, Alam mo pala eh. Ang pag-ibig may mahabang pagtitiis. Diba? Ganun talaga. Tama sabi ni Cara, ang pag-ibig may mahabang pagtitiis. Yan ka na naman. Ano sabi ko? Wala. Puro kalaswas utak. Ang pag-ibig ay may Oo habang... na, ulitin pa na yan. Di ba? May Pagtitiis. pasensya. Pagtitiis. Isa lang yun. Di ba? I remember sabi ni Father Simbaco, sacrifice is the only language of love. Oo naman, love is If you don't, di ba? sacrifice. If you do not know, di ba, how to embrace the hardships and sacrifices, then you are not entitled, di ba, to embrace ano man ang resulta maganda niya. Totoo. Ano kapabigat, wala maitulong. Diyos. Di ba, alam, Cara, ikaw magsabi sa akin na kasi babae kayong dalawa itong kausap natin. Aris, Po. ako, hinala ko lang ito kasi I have not tried to be a female, di ba? Hindi kaya you are just being emotional.
Kaya, Emotional nga. Times, yung times 3 yung level ng emotions kapag buntis. Ubi ako dati. Charot. talaga, Hindi OBGYN. ganun. Hindi totoo nga. Kapag buntis yun, ganun. Talaga. Times 3 emotions. Hindi kaya, ate. Kaya mo yan, ate. Thank you po. Da ka baka malay mo, pag nakapanganak ka, maging daan yan para magkabati-bati kayo. Magkakaroon ng sentro ulit. Di ba? Asan ba yung mister mo ngayon? Ano po, umalis po baka po nandun sa inuman. Ano bang trabaho niyan? Sa ano po, IBM po. IBM? Opo. Ano siya doon? Motherboard? Ano siya doon? Ano ba Hindi yan? po. Project manager po. Ha? Project Project manager. Project manager pala to, kare. Taray. Alam mo, ito, natuturo ko lang ate. Hindi ko alam kung fair ako sa sabihin ko, Kara. Pero ate, yung jowa mo, achiever yan para maging project manager yan. Diba? Sa opisina niyan, ate, siya yung boss dyan, magmamando. Tapos, pinapagalitan niya yung anak mo, tapos papahiya mo siya. Sa harap ng Sa harap ng anak mo, ate, magagalit talaga yan. Siyempre, tas pag lalaki ka, siyempre may power ka talaga, di ba? Lalo na Dapat. kung ulo ka ng pamilya. Dapat. Ikaw ang pinakamataas. Tapos kung sasawayin mo siya sa ganun, o di masasaktan talaga yung asawa mo. Dapat. Po. Kaya Tapos nga po, makifeel din nung anak mo na, ay, wala pala to eh. Parang inaano ni mama eh. Diba? Hindi pa pwede, ate. Diba? So yung The pride biggest na thing in lalaki. the universe, diba, is not the universe. It's our pride. Lagi ko sinasabi yan, mga kaibigan. Ate, hindi lang ikaw ang bubusog ng pride niyan. Dahil members kayo lahat ng family, kasama yung anak mo dyan, ate. Wag mong gaano bigyan ng power yung anak mo, ate, na bastusin yung stepfather niya. Kasi hindi tama. Hindi magiging tama yan. Whatever you do, it will not be okay. Opo. Ako, Kara, Aris, ako yung head ng family namin. Luckily, sa family namin, I don't need to act bossy. Diba? Kasi naiintindihan, may respect sa akin. Sa bahay namin, may upuan na walang pwede maupo. Ako lang. Hindi ko hiniling yan. Alam nila upuan ko yan. Kahit kumain sila nang wala ako, yung upuan na yung walang uupo. May respect. Symbolic na yung part na yun. Pero nararamdaman ko yung respeto sa akin. Kasi sa bahay, tahimik lang naman ako. Wala mong hinihingi sa kanila eh. Ano lang ang pinapaluto ko sa bahay? Yakisoba. Wala namang iba. Diba? Dapat nga model ako niyan eh. Mahilig pala kayo sa yakisoba. Oo, actually. Ito, hindi ko alam. Diba? Napakahilig ko siya kasi binabasa ko kahapon because I don't eat meat. Tinitingnan ko kung yung chicken flavor ay may real chicken meat. Ano? Wala akong nakita. So, kinain ko. Flavor pala. Ate, ko nakanta ba yung mister mo? Ano mensahe mo sa kanya? Ano ba? Ikaw wala, wag mong pilitin. Salamat sa pagtawag. Madaling kausap. Hindi po. Kung naririnig niya ako, sana, itry pa namin ayusin to. At saka sana medyo pagpasensya niya rin talaga ako dahil hindi ko rin alam kung bakit bigla-biglang mainit ang ulo ko. Yun, pero mahal ko naman siya. Ayoko din naman siyang basta-basta iwan or Gusto ko lang talaga magkaayos sila ng anak ko. Sabihan mo yung anak mo, ate. Po? Pabalang ba sumagot yung anak mo? Yung totoo yung totoo. Kasi nanay ka kasi, di ba? Ang nanay may tendency talaga na hindi makita yung mali ng anak mostly. Di ba? May mga nanay na makurot Hindi po talaga. siya Nanay ko, paluin ka talaga nanay ko. Hindi po siya pabalang, pero yung action po, yung kasi ng face niya. Hindi tama. May mga ganyan Yun tao. po. Nangiismid. Oo. Nakakainis. Nakakainis siya. Minsan. Kumbaga yung alam mong hindi sumagot pero may inner monologue. Oo. Di ba may inner monologue? Parang kulang na lang mag-dialogue. Oo, alam mong minumura ka sa utak at Oo. hindi mo kailangan hulaan, alam mo nakikita mo. Oo. Kabasusan pa rin yan. Ako, Kara, alam mo, I always educate yung mga kausap ko dito na mas malaki ang karapatan ng magulang na umarte kumpara sa anak. Bilang magulang. Di ba? May mga pagkakataon na kahit mali ang magulang, you do not expect your parents, di ba, to go to you and say sorry. Oo. Only because, di ba, magulang sila. Huwag mo silang tanggalan ng ng pagmumuka. Huwag mo silang tanggalan ng pagkatao by asking them to apologize to you. Kasi magulang yan eh.
Ate, masisinggot mo na kami. Malapit na. Hindi po. I'm sorry. I thank you very much. Anong pangalan na magiging anak mo, ate? Hindi ko pa po alam Pinaisip- yung gender eh. Alam mo, lalaki. Lalaki po. Siguro ano po, James Reed. Tenshi. Ano? Ha? Tenshi na lang po. Tenshi? Opo. Yes. Bakit? Angel po kasi meaning nun eh. Talaga? Opo. Tenshi? Opo. Anong language yan, ate? Japanese po. Talaga? Ang Tenshi? Parang sa mga anime. Naalala ko na, kaya pala. Ano? Kasi may bar yung tito ko dati sa Malate. Ang pangalan ni Angel Tenshi. Talaga? Bar, sa Malate. Walang sara na ngayon. Yung kaya pala, Angel Tenshi. Tenshi pala Tenshi. yun. Oh. Japanese. Angel Tenshi. Opo. Nag-work ko ako dati rin eh. Angel Tenshi pala. Tenshi. Opo. Kasi alam kong Angel Kerubin. Di ba? Kerubin. Wala nang kwenta pinag-uusapan. Okay na. Tungkol na sa'yo. Tungkol lang kung saan sa amin. Tungkol lang sa sayote, okra, carrots. Salamat sa pagtawag, ate. Marami din pong salamat sa inyo. Ayan. Sino kami? Ano ba yan? Si Papa Jack po. Sino pa isa? Si ano? Sino? Sino? Si Tenshi. Hindi po. Si Miss Cara. Tara po. Eh, Tara pangat- Carinyosa. Tinan mo buo. Ba't ganun yung R niya, no? Cara. Ay, bulan po talaga ako sa R. Talaga? Opo. Naalala ko naman classmate ko ng anong high school. Ano? May mga taong hindi kaya pronounce ng R. Ako, I cannot pronounce yung magkasunod na S. Ako din S. Yung halimbawa, S. halimbawa, basta yung S na magkasunod sa sentence. Ba't di mo bigkas yung S? Hindi ko alam. Baka mabilis ka lang magsalita. Mabilis talaga ako magsalita. Ako kasi may eksidila ko. Talaga, pakilaylay nga. Grabe ka! Paano masama? Anong masama ilalaylay mo yung dila? Ba't ka ilalaylay? Hindi, may klase ako nung high school na hindi siya, he cannot pronounce R properly. At ang pangalan niya, Paano? Eric. So, Eric? hindi, Eric. Ay! Ganon din, Eric. Ganon. Meron kaming tula nung grade 5, na kwento na to, Green Things Growing. Yung tulang yan, punong-puno ng R yan. Ang tendency, if he speaks R na magkasunod rapidly in one sentence, maraming R, malamang pa nasa ko yung maliligo ka ng laway talaga. Oo. So, ganito niya basahin yun. The green things growing. Ano? The green things growing. The green things growing. Grabe naman. Tatawa lang alam, biro. Talaga? Ganun siya. Di ko lang alam. Baka ngayon, hindi na. Kasi bata pa kami nun. Anyway, salamat sa pagtawag, Aris. Ha? Salamat din po sa inyo. Sino kami ulit? Ano ba yan? Papa Jack po. Si Cara. Ayan, salamat. Kara. Salamat. Bye-bye. Bye. Mga kaibigan, wala na po siya. Ay, nako. Sa mga caller for this break, harap. Hi. Radio's fine. Yes. Tells me forget. Nailasis ako ng umaga. Saan? Yung morning has broken. Baka yun yung pinapatugtog. Hindi. Kasi, Ano? kanina, pag gumigising kasi ako, the first thing I do, kasi yung mata ko, huling didilat yan, active din katawan ko, yung mata ko hindi pa nakadilat. I turn on the TV para may ma-focus ako sa mata ko. So, ang una nabasa ko sa Star Movies ay London Has Fallen. That was the movie. So, naisip ko, London has fallen. Yung pala, morning has broken pala yun. Okay. May relate ko lang. So, kaya nung umaga pa ako kahapon pala. Kanta ng kanta. Cat Stevens yan, di ba? Pero may kanta yan. Naririnig ko lang. Morning has broken. Oo, pag umaga dati, pag tulog ako, tapos umaga, pinapatugtog ng mga kapitbahay. Kantahan kita. Sige. Blackbird has spoken. Ano? Like the first bird. Blackbird. Okay. Ay, nako. Uy mga kaibigan binabati ko lahat ng mga girlfriends na maraming gamit. Ano maraming
yung gamit? Girlfriend na, nanay pa, tagagawa pa ng assignment ng boyfriend nila, di ba? Social. O, di ba, taga-plancha minsan, siya pa yung taga-provide ng allowance ng jowa. Ang dami mong gamit talaga. Para ka Swiss knife, di ba? May gunting ka na, may toothpick ka na, minsan may magnifying glass, may kutsilyo, may screwdriver ka, pa iba ka! Yes. Di ba? Ang daming gamit para kang alaksan, FR. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Ang dami talaga. May kasunod. Ang daming gamit, ang daming kayang pain nito, Kara. Alaksan FR, kayang iba't ibang klase ng pain. Pain. Ayan. Pain na dulot ng rheuma, flu pains, headache, toothache, at dysmenorrhea. Alaksan FR, 765 lang, mga kaibigan. Kamangha-mangha talaga ang mga ganitong bagay. Hindi nagkakalayo sa Alaksan. Maraming kayang talunin na pains dahil doble lakas ang combination nito. Kaya napakalupit talaga nitong panlaban. Hindi lang sa body pain, kundi sa iba't ibang pains tulad ng headache, rheuma, flu pains, toothache, at dysmenorrhea. 765 lang. Alaksan FR. Dysmenorrhea. Kaya mga May dysmenorrhea ako dati eh. may boyfriend, di ba? Pag may dysmenorrhea ang girlfriend nyo, kahit may kasalanan yun, pagpasensyahan nyo yan. Correct. Para daw sakit ng ngipin yan eh. Mainit ulo mo Sobra. talaga. Oo. Di ba? Tsaka may iba't ibang level yung dysmenorrhea yung pag may 1 to 10. Talaga? Oo, may iba't ibang level yun. Pag 10 yun yung pinagpapawisan na hinihimatay na. Ay, may kilala akong Pag 9 na ganyan. Nung una hindi ko mag-gets. Diba? Ako dati ganun eh. Mga ganun yung nagkukulong ako sa CR tapos pawis na pawis ako. Naliligo na ako ng pawis. Hilong-hilo ako. The price you have to pay for being a girl. Yung hindi mo alam kung saan ka pupwesto. Di ba? Oh, the price you have to pay for being a girl. Ganun. Di ba? Kaya pag ganyan, alam mo na dapat inumin. Galing, Alaksan no? FR. Ang galing talaga. Malay mo, Kara, commercial now, tayong alam ko dalawa na. ulit. Naku, magkakapera ka dito talaga ka. Okay. Ay, nako. Hoy, hello sa Vasquez family. Ano to? Juford John, Annie, Kayla, Mika of Bacolod City. Hi, Miss Cara from Arnold. Iba talaga. Hello, it's Pag si Friday, Arnold. malapit ang hindi Asan ba yan si magtrabaho. Arnold na yan? Sa Amerika. Lagi ko siya naririnig. Arnold, linoleum daw. Ay, May bago na. linoleum na kami. Ayup. May linoleum na. Oo, nakabili na. Ano mga kulang sa bahay niyo ngayon? Mga kulang. Check ko later. May sofa na din kami. May sofa kayo. Ano ba? Bagong sofa. May bagong sofa na kami. Ano kulang? Carpet. Social. Pag carpet, hirap ang carpet. Sa kwarto lang naman. Bagay, ano. Bakit? Anyways, ito Kara, may caller tayo ulit. Si Ming ng Pasay. Hello po. Sino pinatawanan mo? Yes, galing. Hello po. Basag ulo. Ming! Hello po. Kapangalan ng pusang Lakara. Si Mingming. Nangalan po kasi sa akin yan ng mga kaibigan ko kasi pusa daw po yung Yun? parang kamukha ko daw po yung pusa. Ay, ganun. Talaga? Pero ano mo talaga? Totoong pangalan? Rose Ann po. Rose Ann. Opo. Layo. Paano na? Teka lang, naidinig ako. Paano kamukha ang pusa, ate? May buntot ka rin? Parang, May ano? paano kamukha yung pusa, ate? Po, singkit po kasi. Pag singkit, Ay, kamukha na yung mata. pusa. Hindi ko alam. Ganon? Opo. Siguro mo huwag natin gawin literal, di ba? Po. Huwag natin gawin literal kasi, di ba? Ano? Kasi pag kamukha, nag-aalala ako sa'yo, eh. Grabe naman. Anyways, everyone is unique naman. Anyways, Mingming, anong ginagawa sa buhay? Ano po, nag-aaral po. Anong course? OSM po. Ako po yung tumawag sa inyo nung nakaraan. August 29. Hindi ko maalala. Kung pinsan kita, maalala kita. You have to tell me again the story. As if it's the first time that we are going to talk. OSM? Opo. Parang ano din po siya, business. Ano ibig sabihin ng OSM? Office System Management. O Office System Management. Opo. Ang laki ng ilong, ha? Pusa nga. Sorry. Sige na, magkwento ka na kay Kara. Nakausap na pala kita. Usap kayo? Grabe. Siya lang ako. Hoy. Nabiro lang. Yan nga po. Diba, dati, nung tumawag po ako sa inyo, tumawag din po ako dito nung
nakaraang buwan lang yung dahil nga po sa yung boyfriend ko noon wala na nga pong time sa akin. Tsaka every parang 10 minutes na lang kami nagkakausap sa isang araw kasi nga po 'di ba po may work po siya sa fast food. Yung doon nga po nang tumawag po ako sa inyo, medyo nagkaayos naman po kami noon, tapos bigla pong naging ganun, bumalik ulit sa dati na nag-aaway po kami, tapos mas lumala pa po yung mga araw na na hindi po siya tumatawag or wala po kaming communication. Yung pinakamatagal po yung 3 days po na hindi niya po ako kinausap, hindi niya po ako tinext. Nag-aaway ba ka nun? Hindi siya nag-communicate sa'yo? Hindi po, wala po. Okay na okay po kami noon. Tapos bigla na lang siya nawala, ganun? 3 days? 3 days? Yun po, opo. Kasi year po kami. Nung finally nag-usap na kayo, anong paliwanag niya? Busy po siya. Tsaka wala daw po siyang load. Ayun, so ito nga po. So, ba't kasi naka-TNT yan eh? Ito nga po yun. Ayop talaga endorsement dito ka. Kaya nga Babalatuan na lang kita. Ha? Sige. Ito pala nadamay ka mag-Friday. Divided by into pa na yan. 5, yung 1 part sa'yo. Matapos atin. Yun nga po, nung pinagbigyan ko po siya, nagpala po sa mga sinasabi niya. Sinabi niya na, ayun nga, nagsasorry siya kasi nga, nawawala na siya ng oras sa akin, babawi daw po siya. Tapos, nung mga time na ganun pa din po, wala pa rin pagbabago. Bigla po ako parang nafe-feel ko na po kasi talaga nanlalamig siya. Nanlalamig. Opo. Yun nga po, nung mga naka po siya, nasa work po siya, nakausap ko po yung kaibigan namin sa Facebook po. Sabi niya, kasi nagpa-post daw po ako nung kung ano-ano na parang mga pang broken hearted, ganyan. Alam mo, ayoko ng ganyan. Yung nagpo-post kapag broken hearted. Ay nako, yung kahit nag-away kayo magjowa, ang ibang ginagawa nagpo-post sa magte-tweet, magpo-post. Ako nagpo-post. Okay lang ngayon, sigara-karyosa ka naman eh. Diba? Inaasahan na. Pero ayoko talaga ng mga taong, diba, pag mag-away sila magjowa, ilalabas sa social media. Diba? Tapos pag may nag-comment, sis, may problema ka? Ay wala, nakopya ko lang sa internet. Diba? Pa-plastikin pa yun. Alam mo naman pinaparinggan. O tapos? Ayun nga po. So, nung nagkausap po kami, nalaman niya po na hindi po kami Lakasan mo ate. Nung nalaman niya po na hindi po kami mag-okay ng boyfriend ko noon. So, tinanong niya ako kung nagkita daw po kami ng mga nakaraang araw. Kasi nung nag-uusap po sila ng mga kaibigan niya. Tapos sinabi po sa akin na kasi every Thursday po yung rest day. Every Thursday yung rest day niya. Nung Wednesday ng gabi na nakatext ko siya, sinabi niya sa akin na daw po na daw po siya tawag dito. Hindi na daw po siya lalabas ng bahay, ganun. Tapos yun nga po noon po, so parang naniwala po ako kasi So kung parang naniwala ka lang, ano talaga yon? Ito po, di ba? Makaparticipate lang. Ito po, Wednesday po, di ba? Wednesday ng gabi, sinabi po sa akin na hindi na po siya lalabas ng bahay. Kasi Thursday ng umaga may pasok siya. So, ang alam ko, Thursday wala siyang rest day niya. So, umuo na lang po ako. Tapos nung kinaumagahan, kinatawagan ko na siya po. Tapos wala na, po siya tawag dito, hindi na po siya sumasagot. Yung pala, tulog. Tapos, kung tulog ate at di sumagot, may issue ka pa rin ba doon? Hindi po. Kasi magtaka tayo pag tulog, nakasagot pa ang telepono. Ito na nga po. Baka magka-issue tayo lalo dito. Hindi po kasi, sabi niya po kasi, kikisingin ko po siya kasi may pasok po siya noon. So, nung nagtanong po ako sa ate niya sa Facebook, sinabi niya po na madaling araw na pong umuwi si Philip nung si Philip. Thursday po ng madaling araw. Si Philip ba to? Si Philip? Parang nadala siya. Si Philip, si Ipe. Si Ipe na lang. Sige, si Ipe. Ayun nga po. So, nun po, parang na po ako nun.
Saturday ng gabi, nakausap ko po yung kaibigan namin sa Wattpad. Sinabi niya po sa akin na nung Thursday po daw yun, wala po talaga siyang pasok. Thursday daw po niya yun. Yun pala po, nakipagkita po pala siya doon sa mga kaibigan niya. Lakasan mo konti. Apo, Please, yun na po, na nakipagkita nga po siya sa mga kaibigan niya sa Cavite. Taga-Pasay lang po ako, parang ang lapit-lapit lang naman kung pupuntahan niya rin ako, pero hindi niya rin po ako pinuntahan. Ilan na niya yung friends kumpara sa'yo? Nalaman ko nga po na, ayan nga po, ang dami ko pong nalaman nung time na yun kasi, may dummy account din po pala siya. May dummy account? Diyos ko. Taray. Anong bangko ito? I mean yung fake account. Fake. Sa Facebook? Opo. Dummy account. Opo. Tapos yun, parang nagimbal talaga ako kasi imposible po nagagawin niya sa akin yan. So yung matagal na po pala yung dami niya, tapos hindi niya lang po pala sinasabi sa akin. Nung time po na na nagkakalabuan kami, yun pala yung na-active siya dun sa dami account niya. Paano mo nalaman na active siya nung time na yun? Sinabi po sa akin nung kaibigan ko. Tapos, yun nga po, nang nakita... Gano'ng katagal na kayo niyan, te? 9 months po kami nung August 30, tapos September 30 po, 10 months na sana. Siyempre. Pero hindi na kayo. Parang ganun na ba? Ayun. Ay, kung parang lang, ano talaga kayo? Di ba? Hindi pa niya alam. Nag-break ba kayo? Wala po kasing official break. Pero nag-break kayo. Ako po yung nakikipag-break pero hindi naman po siya nagre-reply. Ibig sabihin tinatanggap na niya. Yun na Kung alam yun, mo nabasa oo. naman niya. Di ba? Kasi Kasi alam mo, Kara, marami ng mga buhay na nasayang at panahong nasayang because ang laging katwiran, wala kasi kaming Formal breakup. walang closure, walang Oo, formal closure. break. Pasan ba yung tubo ko? Bakit? Kunin mo nga yung blade ko. May kakamutin ako dito. Bakit? Ganito ate. Marami ng buhay at panahon na sa akin kasi ang angkla nila aming ay walang closure, walang formal breakup, walang official. Pero alam mo sa sarili mong break kayo. Hindi kailangan hindi kailangan pa na selyuhan yan. Kasi all the signs are pointing to one direction, and that is iwalay na kayo, break na kayo. Even the efforts before it. Yan nga po kasi, Tilakasan mo. ayun po, kikento ko lang po yun. Tapos, Ay, hindi ka pa nagkwento? ayun, meron pa po kasi mas malala. Hindi pa. So, Ay, mas malala. ginawan. Ate, teka lang. Okay. Bago ka tumulay, are we in agreement tonight na hiwalay na kayo? I-establish natin yan. Break na ba kayo? Siguro, Nakipag-break ka, tama? opo. Alright. You did not get any refusal from him, tama? Opo. Okay, so tanungin kita ngayon, break na ba kayo? Opo. O, kumapit ka, Kara, hahanginin ka ng ilong. Ay, sandali. Ate, yung ilong mo, ha? Oo. Kasi nung last week, may nawalang bisita rito na singhot ng collar. Grabe naman. Teka, napatawa lang. Ganito, ate, Alright, so tanungin kita, break na ba kayo? Opo. Alright. So ano pa man ang gusto mo ikwento sa amin regarding sa nagawa niya sa iyo, gaano man kalala, gaano man kagrabe ito, irrelevant na. Bakit break na kayo? Ouch! Ano ba yan? Alak na ilong eh. Sorry po. Shield! Shield baso! Ito sakit. Sama ng ilong. Sakit. Sorry. Ito pa ate. Tapos, tuloy. Ano po? Tuloy, dali. Ano pong tutuloy? Ituloy mo yung kwento mo. Yan nga po. Bago po kami mag-break nun, kasi pinatawad ko naman po siya sa Okay. mga yun, sa mga dummy account niya. Parang okay lang po. Parang pinatawad ko na po siya kahit masakit, ganyan. Okay. Nung pa kami nun, may space pa po na sinasabi niya po kasi sa akin na wag daw po akong dumepende sa kanya, na napapansin niya daw po kasi na masyado na po akong nakadepende sa kanya. Nung, yan nga po, nung may space na po kami,
parang nawawala na rin po ako ng pag-asa na magkakaayos pa po. Tapos, nung mga panahon po na yun, nakausap ko po yung ex niya. Yung ex niya po. Pero okay na po yun. Okay lang po. At teka lang muna, Alright. What is the intention of you calling the show tonight? Ano ang purpose? I just wanna know. Gusto ko lang pong malaman kung talagang parang, kasi po, umaasa pa po talaga ako na... So, sa madaling sabi, nakipag-break ka, hindi para makipag-iwalay. Nakipag-break ka kasi gusto mong habulin ka niya. Parang ganun. Gusto mong malaman whether there's more to what you guys share together or wala na talaga. Tama? Opo. Bakit ka pa nakipag-iwalay, ate? And then you found out na wala na talaga and yet you still ask the question. If we tell you something tonight, will it make any difference? Hindi ko po alam. Gusto mo ba ng flower? Para magbigay naman sa'yo ng bulaklak. If we tell you something tonight, ate, kasi kung ang purpose mo lang dito, ate, you want to clear things out, we are not the right people to ask. Hindi kami ni Kara. Tama? Opo. Di ba? Hindi kami ni Kara ang tamang tao na dapat. Because honestly, ate, settled na lahat ng bagay. Po. Hello po? Hello po! Ano yun? Tapos, Ano po? ano nga? Anong tanong mo? Kung kasi po nung nakaraan po kasi parang po yun, nagmakaawa. Parang Sino nagmakaawa? ako po na Ate, ganito yan. Alright. Honestly, ate, you sound so desperate already. You said, ouch! Ano ba yan? This is your second time to call my show. Alright? And I believe, Kara, there is no way that I will tell anybody, let alone a girl, di ba, na baliwala ng dignity mo just to run after a guy. Correct. I will never do that. And tonight, ate, you sound so desperate. Kung ayaw na sa'yo ng tao, you have to let the person go. Tama. Or might as well, the proper term is, kung ayaw na sa'yo, learn to accept na ayaw na sa'yo. Hindi lang niya matanggap sa ngayon, pero daratingan tayong matatanggap mo din yan. pero sinasabi niya pa po naman sa akin na mahal niya pa din po ako. Mahal ka niya, ate. Pero hindi ka naman niya nabibigyan ng halaga. Ikaw na mismo nagsasabi niyan. Hindi mo kaya tanggapin, hindi na kayo? Parang ganun na po. Pero wala kang choice, di ba? Po? Okay lang naman. pero alam mo wala kang choice. Opo. Hindi, ibig sabihin natin, you are confronted with only one option here. Di ba? You are faced with one reality. And there is no other way but to face it. Ayaw na niya. You are no longer lovers. You are no longer partners. Even before ka nakipag-iwalay, alam mo ate, it's leading to that. Even before ka ate dumating sa punto na nakipag-iwalay ka, na ang intention mo lang naman na hindi makipag-iwalay, alam mo na. Tama? So, tanggapin mo na ate. Hiwalay na kayo. Single ka na. Congrats. Mahirap talaga sa umpisang tanggapin, pero masasanay ka din. Kantayin mo yung To Love Again. Yes. Radio's fine It helps me forget. for a while. Ito yung, Kara, ito yung mga pagkakataon na always tell my caller, this is not a problem, this is a reality. Oo, wala kang, tanggapin mo na lang kasi wala ka na magagawa eh. And you never solve reality, you face reality. Mm-mm. Diba?
Gusto ko lang mag-English. Bakit ba? Yes. Ganyan ako eh. Ang pagkakataon gusto ko talaga nag-English ako eh. Lahat naman sa umpisa mahirap. Yun lang po eh. Hanggang sumarap. No. Grabe. Bakit ba? Sa bagay. Ganyan sa kanto namin ang mga usapan. Ah, ganun ba? Sasarap din yan kapag naka-get over ka na. Pag masaya ka na ulit, o di ba nakakatawa ka na ulit, wala nang sakit sa dibdib, wala nang kirot, Tama! di ba? Mawawala din yan. Yung mga tibon nagmahal, nasaktan, o pak, nagpatuli. Ah. Darating din ang time magiging masaya ka din ulit eh. Ano mahalin niya yan? Nagmahal, nasaktan, nag-walk out. Okay, fine. Di ba? Nagmahal, nasaktan, nag-video. Uy! Bakit? Ano yung video? Wala. Ano? Kaya Ayun na naman. Bakit ba? Ate, bibigyan ka namin ng pagkakataon ni Kara ngayon na ano, to say sorry, thank you, and goodbye. Gusto mo ba? Sige po. Sorry, thank you, and Goodbye. 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 Ano pangalan niya? Philip. O, di ba? Nadala siya kanina eh. Biglang sabi niya, ay si ano? Di ba sa fast food nag-work si Philip? Opo. Ano to? Kulay yellow, kulay red, kulay green? Red. Jollibee. Tama? Opo. Pa! Jollibee. Palabok eater ako eh. Palabok eater na walang chicharon to walang pork. Anyways, ate. Anong team song nyo kayo pa? Ano po? I'll never go. Ay, Ay, gusto mo kantayin mamaya? Ah, sige. You would always ask me. Practice natin ngayon, ha? Words I say. Kano na kumain? Mamaya ka na kumain. O na, nang ano? Nang pizza sa likod. Pizza tayo din. Kumain na ako eh. Baka. Alright, sige. Alright, Ming! Po. Sorry, thank you, and goodbye, ha? Opo. Okay. Ouch! Sorry po. Okay. Philip, sorry kung, ayun nga, sorry kung parang feeling mo na sinasakal kita. Sorry kung lagi kitang, parang feeling mo na lagi kitang pinagbabawalan. Alam ko naman na sinasabi mo lang na yung sinasabi mo sa akin na dumidepende na ako sa'yo. Parang sinasabi mo na sa akin na nasasakal ka na sa mga ginagawa ko. Kasi pinagbabawalan na kita sa mga gusto mo. Sorry din kasi alam ko marami rin akong pagkukulang sa'yo. And thank you kasi kahit papaano naman sumaya naman ako sa'yo. At saka minahal mo naman ako ng totoo noon. And alam ko na talagang parang lang talaga yung mo, na bumalik ka lang sa dati. Siguro dahil nga LDR tayo, hindi tayo nagkikita. Kaya medyo nagiging, lumalayo ka na, nalalamig ka na. Pero thank you pa din kasi nandyan ka lagi sa dati. Pinapasaya mo ko. Thank you sa lahat. Sa lahat ng pagmamahal. Sa pagpapasensya. Ayun nga, so sinusuko na kita. Sumusuko na ako na hindi ko na nga talaga kaya. Sakit na. Sana masaya ka sa kanya or kung talagang yun nga, meron na iingat ka. Tsaka, hindi kita makakalimutan. Sana maging maayos ka ulit. Para kapag nagkita tayo, ngingitayan na lang natin yung mga, katangahan natin ngayon. Thank you. Sorry. And ito na yung end ng relationship natin.
talagang wala na talaga tayong pag-asa. Maraming salamat sa lahat. Thank you. Yan na po, Papa Jack. Paki-hold from the top, ho. Oh? Pa-hold from the top. Sabi tuloy niya, ho? Ako lang. Ming, Oh. your life without him, ate, already begun. It's over now. The portion where you spend memories, ate, to be shared with this person, it's over. Diba? Kung sana may pinaglalaban ka pa, we are on your side. Kampi mo kami. As your friends, diba, we are going to provide all the necessary tools na pa pwede mo at magagamit mo to be with someone you love. If that person loves you in return. But if not, there's no point. It's, sabi ko nga karala mo, masarap magpakatang sa tao kung tamang tao yung nagpapakatangan mo. Diba? Because honestly, hindi ka naman talaga nagmamahal kung hindi mo naramdaman nagpakatanga ka. Totoo. Diba? If you did not embrace, diba, the stupidity or stupidities na dulot ng pag-ibig, then hindi ka nagmahal. Diba? You just want someone to be there. You just want to belong into a relationship. Pero baka kung gano'n, baka mamaya magkaroon ng parada ng mga tanga, isali kita. Sabi niya po kasi sa akin, ito lang last day na babalikan niya daw ako kapag hindi na ako nakadepende sa kanya. Ate, hindi tama yun. Ate. May anong tawag dito? There should not be any conditions Oo, to may be kondisyon. met, diba, for someone to stay in your life. Kung talagang mahal ka niya at pinapahalagahan ka niya, hindi na kailangan ng mga ganun. Tama. Hindi niya kailangan sabihin yun sa'yo. Exactly. Ouch! Sorry po. Okay lang, na-enjoy namin. Nakikiliti nga ako eh. Wala na, ate? Opo, thank you po. Okay ka lang? Magiging okay din po ako. Boy, gusto ko yung Kara. Oo, magiging okay din. Magiging okay din. Oo naman. Magiging okay din At ako. nakakatulong dyan talaga ang paglipas ng panahon. Oo naman. Yan ang pinakamabisang gamot. Balang araw. Salamat sa pagtawag, ate. Ha? Salamat po ulit. Thank you. Salamat. Parang nawala ka sa sarili ka. Hindi. Ito naman, oh. Hindi ako nawala. Nagulat lang. Sa mga nakakantayang mga kaibigan, hello po sa inyo. Uy, nga pala si Arnold Galdea. Ayan na naman si Arnold. Alam mo, gusto kong taong to. He works as we do our program, our show. Tapos, during break time, he makes it a point na nakikinig siya sa atin. Oo nga eh. Hi, Arnold. Bakit ka na-distract, Kara? Kailangan talaga. Eh, kasi may flowers, oh. Ay, no. May flowers na nagbigay. Ay, nako. Let's pick up natin sa part, Kara, na yung pakikipaghiwalay just to test your partner whether hahabulin ka o hindi. Maraming ganyan, di ba? At mga kaibigan, I'm sorry, laging highlight ng dialogue ko ito, babae gumagawa nito. Tama, yung break na tayo, not because nakikipaghiwalay ka, but because you want, because guys, di ba, are insensitive in its truest sense. Di ba? Ang mga lalaki, instructional kami. Ang mga lalaki, instructional kami. Mostly, ang mga lalaki ay insensitive. We don't know. We have very little clues, di ba, kung ano nararamdaman nyo, ano yung kabuuan. Siguro ang amin lang, if 100% yan, we only have a clue of mga 10% of what you really feel. Ang mga babae pa naman, sensitive tsaka emotional. Exactly the point. So, Diba? karamihan ng mga lalaki, we need to be told.
Minsan nga lalaki, sinasabihan mo na manhid pa rin. Correct. Because that's being us. Kasi imagine mo ang relasyon na para schema drama. Grabe naman. Exactly the point. Hindi mag-adjust din. Exactly the point. Diba? Kailangan din minsan adjust. Hindi, sinasabi pinag-uusapan dito yung mga nakikipag-iwala just to Oo. test your partner, whether yung partner mo ay mahal ka o hindi kung hahabulin ka. So, ganito girls. Kung worth it yung tao, dapat naman talagang habulin. So, kung ikaw yung babae, nakipag-break at di ka hinabol, Ha? Pag hindi ako hinabol? Ha? no, kasi gawa yung babae yan. Hindi ka kasi nakikinig. Ano ka ba? Hindi. Ano ba ginagawa? Nakatanong mo. Zero ka. Ano play ng kaladakan? Che. Anong play natin, Yara? Ako, fixing a broken heart at parting time. Friend of mine, pwede. Bakit? Sige. Wala Ano akong na lang. Tell me. Ano, tama. Just once. Tell me. Just once. Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind Okay. completely? Ako na magaling. Ako na. Fixing a broken heart, tell me, and then okay din dalawa. Sige. So we can be back agad-agad. Alright mga kaibigan, the music of Indecent Obsession followed by Side with the song Tell Me. Time check right now. We have 40 minutes after 11 o'clock, 20 more to go before